Actually mga kapupong, ganito kasi yan. Kung totoo ngang si Atong Ang nasa Pilipinas pa, specifically ayon mismo kay Ang, nasa Pasig daw siya, ay totoong ang tunay na makakapag-confirm niyan ang intelligence mismo ng ating gobyerno. Natandaan nyo posibleng meron itinalagang grupo ang ating gobyerno upang bantayan ang tunay na kinaroroonan nito. At sabihin man nating sobrang daming bodyguards meron itong si Atong Ang still mas marami pa rin ang bilang ng mga otoridad dito sa Pilipinas. At kung sa other countries ay gumagamit pa ng mga submarine o boat ang mga tao para makatakas, ay still nahuhuli pa rin sila ng mga otoridad dahil sa mga intelligence reports. Most especially, kung ang existing government hindi mo kaalyado. Anyway, ganito pa yung bagong balita. Nagpasya ang magkapatid na patidungan na magsampa ng reklamo laban kay dating Criminal Investigation and Detection Group Chief Brigadier General Macapas. Ayon sa kanila, hindi naging maayos ang pagtrato sa kanila noong sila ay ibinalik mula Thailand nitong Hulyo. Ipinahayag nila na ang kanilang mga cellphone ay ibinalik na kulang at wala na ang mga mahahalagang memory card at media files na posibleng may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabongeros. Sinabi ng magkapatid na una silang nakontak sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang tao at pinangakuan ng kaligtasan sa kanilang pagbabalik. Subalit, nang dumating sila sa paliparan sa Maynila, nagbago raw ang sitwasyon at sila ay agad na isinailalim sa kustodiya. Ayon sa kanila, hindi ito ang kasunduan nang sila ay pumayag na bumalik. Ang pagkawala ng mga digital files mula sa kanilang kagamitan ay nananatiling malaking tanong para sa kanila dahil maaring ito ang makapagbibigay linaw sa pagkawala ng ilang sabongeros. Sa panig naman ni dating CIDG Chief Macapas, ipinagtanggol niya ang naging aksyon ng kanyang grupo. Aniya ang pag-aresto at pagbabalik sa mga Patidungan Brothers ay ginawa sa maayos at tahimik na paraan upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang hindi kailangang kaguluhan. Iginiit din niya na agad silang nagsagawa ng formal na legal na aksyon upang hindi questionin ang proseso. Ayon pa sa pulisya, nirerespeto nila ang karapatan ng magkapatid sa kabuuan ng proseso. Samantala, si Danny Villanueva na kumakatawan sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabongeros ay nananawagan sa CIDG na ilabas ang mga sinumpaang salaysay kaugnay ng kaso. Ayon sa kanya, may karapatan ang mga pamilya na malaman ang laman ng mga dokumentong ito dahil maaari itong maging mahalaga sa pag-usad ng investigasyon. Tugon naman ng CIDG na ipasa na nila ang mga salaysay sa Department of Justice at iginiit na walang itinatago. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na maingat nilang pinag-aaralan ang kaso. Sinabi niya na magkakaroon ng preliminary inquiry kapag natapos ang pagsusuri at pagkatapos ay ipapadala ang mga formal na abiso sa lahat ng may kinalaman. Dagdag pa niya, tinitingnan pa rin ng pamahalaan kung mabibigyan ng proteksyon sa ilalim ng Witness Security Program si alias Totoy, ang whistleblower na nagsabing sangkot ang negosyanteng si Atong Ang at iba pang personalidad sa kaso. Sa mga oras na ito, nagsimula na ring magsagawa ng operasyon ang mga autoridad sa Laguna matapos lumabas ang impormasyon na maaaring may mahalagang ebidensya roon. Mga divers at search teams ang ipinadala upang siyasatin ang mga lugar na itinuro ng intelligence reports. Malugod namang tinanggap ng mga pamilya nang nawawala ang hakbang na ito at nagpahayag sila ng kahandaang makiisa sa operasyon para makatulong sa pagkuha ng impormasyon. Ang paghahain ng administrative complaint ng magkapatid na patidungan laban kay Macapas ay nagbigay ng mas malawak na diskusyon. Ang kanilang pahayag na ibinalik sa kanila ang kanilang mga kagamitan na wala na ang ilang datos ay nagbukas ng usapin tungkol sa posibilidad na may wala ng mahahalagang impormasyon. Para sa ilang eksperto sa batas, ipinapakita nito ang pangangailangan ng transparency at maingat na paghawak ng ebidensya. Patuloy ang pag-asa ng mga pamilya na ang pinagsanib na aksyon ng law enforcement, Department of Justice at iba pang ahensya ay magbubunga ng kasagutan. Para sa kanila, pinakamahalaga ang katotohanan at pananagutan. Umaasa silang sa huli ay maipapakita ng proseso ng batas kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Isang kilalang negosyante na si Atong Ang ay nagpahayag ng kanyang kahandaan na harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng umano'y koneksyon niya sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero.
Sa pamamagitan ng kanyang abogado, mariing iginiit ni Ang kanyang pagiging inosente at nanawagan sa publiko na mag-ingat sa paniniwala sa mga pahayag ng kanyang dating tauhan na si Julie Dondon Patidongan, na tinawag niyang mapanlinlang at walang matibay na ebidensya. Ayon sa abogado ni Ang, minsang nagkaroon ng malaking kontrol si Patidongan sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo sa sabong ni Ang. Sa kalaunan, umano'y ginamit nito ang tiwalang iyon para patakbuhin ang sarili niyang lihim na gawain sa industriya, kabilang ang pag-aayos ng ilang laban sa sabong, pananakot sa mga hindi sumusunod sa kanyang utos, at pagkuha ng kita mula sa mga naayos na resulta. Sinabi pa ng abogado, nang masangkot si Patidongan sa isang hiwalay na kaso ng pagkawala sa Maynila noong nakaraang taon, itinuro umano nito si Ang upang mailigtas ang sarili sa posibleng pananagutan. Ang mga pamilya ng mga nawawala na karamihan ay huling nakita sa mga sabungan na may kaugnayan sa kumpanya ni Ang ay naghain ng ilang kasong legal kabilang ang serious unlawful detention. Iginiit ni Patidongan na ang mga taong ito ay nawala pa noong huling bahagi ng taong 2021 at itinapon umano sa Taal Lake. Mariing itinanggi ni Ang at ng lahat ng nabanggit sa paratang ang mga ito. Nagharap din si Ang ng mga countercharge laban kay Patidongan dahil sa maling paratang, pananakot at umano'y tangka nitong humingi ng malaking halaga kapalit ng pananahimik. Patuloy naman ang malawakang paghahanap ng Philippine National Police sa Taal Lake at paligid nito. Sa mga oras na ito, ilang sako na naglalaman ng halo-halong buto ng tao at hayop ang nakuha. Isinasa ilalim na ito sa forensic testing at kinukuha ang DNA samples mula sa mga pamilya ng mga nawawala para sa posibleng pagtutugma. Kumpirmado ng mga autoridad na ilang pulis ang tinanggal sa pwesto o inilagay sa restrictive custody dahil sa hinalang may kinalaman sa kaso. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang pagkakadiskubre ng mga labi ay maaring magpatibay pa sa kasalukuyang mga kaso at magbukas ng posibilidad para sa panibagong mga kaso. Gayunpaman, aminado siyang may kahirapan ang investigasyon dahil sa mahinang visibility sa tubig ng lawa at sa matagal nang lumipas mula ng unang maiulat ang pagkawala. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na namuno sa investigasyon ng Senado noong 2022, mas nais niyang hayaang tapusin muna ng PNP ang kanilang trabaho kaysa muling buksan ang pagdinig. Ipinaliwanag niya na noon pa ay inirekomenda na ng Senado ang masusing investigasyon kay Ang at sa kanyang kumpanya. Matapos matukoy na ilan sa mga nawawala ay huling nakita sa mga sabungan na may kaugnayan dito. Bagamat naniniwala siyang maaring makatulong pa rin ang pahayag ni Patidongan, kahit nahuli ito, iginiit niyang mahalaga ang pagbuo ng matibay na ebidensya na tatayo sa korte. Anyway, sa ngayon, mga kapuponge, patuloy ang banggaan ng dalawang magkaibang bersyon. Isa na nagsasabing isang pinagkakatiwalaang tauhan ang tumalikod para sa pansariling interes at isa na naglalarawan ng isang makapangyarihang tao na di umano'y may pinlano ng maigi. Sa gitna nito, patuloy na umaasa ang mga pamilya na ang investigasyon ay magdadala ng malinaw na kasagutan at wakas sa matagal ng palaisipan.